Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 10:11. Bumili ng bahay. Kaya mo bang bumili ng bahay? Hindi napigilan ni Wang Tungtong ang umiyak. Hindi niya namalaya na sobra na pala ang mga salita niya. Hindi, Huang Feng, sabi ko. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng bahay dito? Hindi ito ang mababang renta na pabahay malapit sa paaralan. Napakamahal ng presyo ng bahay dito. Kahit na magtrabaho ka ng 1 taon, maaaring hindi mo kayang bumili ng banyo dito. Panipi, naisip ni Wang Tungtong na kilala pa rin niya si Huang Feng. Kung sa tingin niya ay hindi ito masaya, hindi siya papayag na maging kasintahan ni Huang Feng. Gayunpaman, ito ay nasa pangalan lamang. Sa kanyang puso, hinamak niya si Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na ito ay nasa pangalan, hindi niya hinayaang hawakan siya ni Huang Feng. Kahit na pagkatapos niyang mahanap ang isang taong may mas magandang kondisyon, hindi siya nag-atubiling iwan si Huang Feng. Ang dahilan kung bakit ganito ang pakikitungo ni Wang Tungtong kay Huang Feng ay dahil ang pamilya ni Huang Feng ay mula sa kanayunan. Wala siyang background at walang pera. Bukod dito, hindi nag-aral si Huang Feng sa isang sikat na paaralan. Kahit nakapagtapos siya at nagtrabaho, baka hindi siya makahanap ng kasiya siyang trabaho. Sa makatuwid, nadama ni Wang Tungtong na ang buhay ni Huang Feng ay tapos na. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras sa kanya. Sa makatuwid, hindi inisip ni Wang Tungtong ang hinaharap kasama si Huang Feng sa simula. Nang marinig niya ang mga salita ni Wang Tungtong, ang mga kilay ni Huang Feng ay napakunot ng noo. Bagamat wala siyang pakialam kay Wang Tungtong, ang kanyang mga salita ay masyadong malupit. Noong nasa unibersidad na sila, mababa ang tingin nito sa kanya. Hindi niya inaasahan na kahit graduation na ay ganito pa rin siya. Tungtong, sino itong dalawa? Sa sandaling ito, biglang sinabi ng lalaking kasama ni Wang Tungtong. Oh, ito ang aking kaklase sa unibersidad, si Huang Feng. Para sa isa pa, narinig ni Wang Tungtong ang tanong ng kanyang kasamang lalaki at mabilis na sinabi ng may papuri na mukha. Gayunpaman, nang ipakilala niya si Suyamo, hindi niya ito maintindihan. Ano ang pagkakakilanlan ni Suyamo? Kasama niya si Huang Feng, kaya malamang na girlfriend niya ito. Gayunpaman, sa kondisyon ni Huang Feng, imposibleng magkaroon ng ganoong kasintahan. Matapos makita ang marangal at matikas na ugali ni Suyamo, ang puso ni Wang Tungtong ay puno ng paninibugho. Ako ang kasintahan ni Huang Feng. Si Suyamo ang nagkusa para sabihin. Imposible yon. Paano siya nagkaroon ng ganyang girlfriend? Sumigaw si Wang Tungtong. Hindi siya makapaniwala na makakahanap si Huang Feng ng napakahusay na kasintahan. Sa kanyang opinyon, ang mga taong tulad ni Huang Feng ay walang kahit na mga kwalifikasyon na magkaroon ng kasintahan. Bakit imposible? Lumapit si Suyamo kay Huang Feng at sinabing, at ang kagandahang ito, mangyaring maging magalang kapag nakikipag-usap ka sa aking kasintahan. Siya ay may mabuting ugali at maaaring hindi ito pansinin. Ayokong makitang may nakikipag-usap sa aking kasintahan ng ganito. Si Suyamo mismo ay isa ring taong walang pakialam sa opinyon ng ibang tao. Siya ay may sariling mga independenteng pag-iisip. Ang mga opinyon ng mga tao sa paligid niya ay hindi maaaring baguhin ang kanyang mga iniisip. Gayunpaman, nang makita niya si Wang Tungtong na minamaliit si Huang Feng, hindi niya kinaya. Hello, this beauty. Hindi makapagsalita ang kaibigan ko. Please don't mind. Nakangiting tumingin kay Suyamo ang kasamang lalaki ni Wang Tungtong. Gayunpaman, ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay malinaw na nakikita ng iba pang 3 tao na naruroon. Siyempre, posible rin na ang kabilang partido ay hindi nais na itago ito sa lahat. Ang pangalan ko ay Fang Hai. Ako ang tagapamahala ng departamento ng Ronghui Investment Company. Ito ang aking business card. Nagpakilala ang lalaki kay Suyamo. Sa oras na ito, si Suyamo lang ang nasa mata niya. Hindi niya pinansin si Wang Tungtong. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Suyamo ng mukha. Umakto siya na parang hindi niya nakita ang business card na binigay niya. Parang ayaw niyang kunin. Anong uri ng tao si Fang Hai? Nakikita ni Suyamo sa isang sulyap. Para sa ganoong tao, wala siyang pusong harapin siya ngayon.
Haig, di ba sabi mo bibilhan mo ako ng bahay? Pumunta tayo doon at tingnan. Sa oras na ito, biglang hinawakan ni Wang Tungtong ang braso ni Fang Hai at sinabi sa isang mapang-akit na boses. Dahil sa tono ng boses na iyon, namula sina Huang Feng at Su Yamo. Nakita rin ni Wang Tungtong na tila may nararamdaman si Fang Hai para kay Su Yamo. Nagseselos siya sa puso niya. Gusto niyang ipakita ang kanyang relasyon kay Fang Hai at hayaang sumuko si Su Yamo. Kasabay nito, gusto rin niyang umalis si Fang Hai dito ng mabilis. Anong uri ng tao si Fang Hai? Napakalinaw ni Wang Tungtong. Kung sila ni Su Yamo ay nagkaroon ng matagal na pakikipag-ugnayan, baka talagang ituloy niya ito. Gumastos siya ng maraming pagsisikap at natalo ang maraming tao para makakuha ng ganoong dekalidad na stock. Natural na ayaw niyang makitang umibig si Fang Hai sa iba. Gayunpaman, hindi alam ni Wang Tungtong na ang mataas na kalidad na stock sa kanyang puso ay wala sa puso ni Su Yamo. Hindi man lang tumingin si Su Yamo kay Fang Hai. Talagang nabighani si Fang Hai kay Su Yamo. Kapag narinig niya ang matamis na boses ni Wang Tungtong, kadalasan ay napakasarap ng pakiramdam niya, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay medyo malupit ito. At saka, kung mali ang pagkakaintindi ng kabaligtaran na Diyosa sa relasyon nila ni Wang Tungtong, hindi ba mas mahirap para sa kanya na habulin ang Diyosa? Tulad ng para kay Huang Feng, Fang Hai at Wang Tungtong ay pareho. Hindi sila naniniwala na magkasintahan sina Huang Feng at Su Yamo dahil napaka-ordinaryo lang ni Huang Feng. Halatang hindi niya makakasama ang maganda at marangal na si Su Yamo. Sa makatuwid, inalis ni Fang Hai ang kamay ni Wang Tungtong sa kanyang braso. Tumingin siya kay Wang Tungtong na may seryosong mukha at sinabi, Manager Wang, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili. Kailan ko sinabi na gusto kong bumili ng bahay para sa iyo? Kung gusto mong makakita ng bahay, pwede kang pumunta mag-isa. Panipi. Pagkatapos nito, nakangiting tumingin si Fang Hai kay Su Yamo at sinabing, Beauty, huwag kang magkamali. Siya at ako ay ordinaryong magkaibigan lang. Walang kinalaman sa akin ang relasyon mo. Walang pakialam na sabi ni Su Yamo. Haig, paano ka naging ganito? Nangako ka sa akin noon. Halatang hindi matanggap ni Wang Tungtong ang pagbabago sa ugali ni Haig. Tumingin siya sa kanya nang hindi makapaniwala. Gayunpaman, walang pakialam si Haig sa kanya. Ang isip niya ngayon ay kay Su Yamo. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Su Yamo, nabighani siya kay Su Yamo. Hanggang ngayon, iniisip niya kung paano habulin si Su Yamo. Paano siya magkakaroon ng isip na alalahanin ang iniisip ni Wang Tungtong? Ikaw kasi, naakit mo siguro si Haig. Walang hiyang seductress ka. Biglang itinuro ni Wang Tungtong si Su Yamo at sinabing, ipapasama ko ang mukha mo. Ang lakas ng loob mong manligaw ng mga lalaki. Habang sinasabi niya iyon, sinunggaban ni Wang Tungtong si Su Yamo gamit ang mga nakabukang pangil at nakaawang na mga kuko. Mukhang gusto niya talagang sirain si Su Yamo. Gayunpaman, bago siya makalapit kay Su Yamo, naramdaman niyang mahigpit na hinawakan ang kanyang braso. Ang lakas ay halatang mas malakas kaysa sa kanya. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi niya magawa. Kabanata 10:12, Wang Tungtong, dapat mong bigyang pansin ang iyong mga salita. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit hindi ko isinasaalang-alang ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga kaklase. Mahigpit na hinawakan ni Huang Feng ang braso ni Wang Tungtong at nagbabala ng may malamig na mukha. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Wang Tungtong tungkol sa kanya, ngunit hindi niya makitang sinasaktan niya si Su Yamo. Huang Feng, kinakausap mo talaga ako ng ganito. Sabi ni Wang Tungtong na may hindi makapaniwalang tingin. Naglakas loob ka talagang saktan ako. Sa mata ni Wang Tungtong, si Huang Feng ay isa lamang duwag at walang kwentang kawawang B****. Ang gayong tao ay maaari lamang mambabula sa kanya ng walang taros. Wala man lang siyang qualifications para magsalita ng malakas sa kanya. Noong nasa kolehiyo si Huang Feng, tinatreto niya siya na parang isang prinsesa. Sa makatuwid, matagal nang nakasanayan ni Wang Tungtong ang kanyang pangangibabaw sa harap ni Huang Feng. Sanay na siya sa pagsunod ni Huang Feng sa kanya. Hindi pa niya nakitang nagsalita si Huang Feng ng masasakit na salita sa kanya. Ngayon, hindi lang siya binyantaan ni Huang Feng, kundi inatake din siya. Ito ang hindi inaasahan ni Wang Tungtong, at hindi niya ito matanggap. I just want you to calm down. Don't do anything stupid.
Binitawan ni Huang Feng ang kanyang braso at malamig na sinabi. Not to mention na girlfriend na niya ngayon si Suyamo. Kahit na ordinaryong kaibigan lang siya, hindi basta-basta titingnan ni Huang Feng si Wang Tungtong na binubuli ang kanyang mga tao. Huang Feng, napakatapang mo. Naglakas loob ka talagang kausapin ako ng ganito. Si Wang Tungtong ay hindi natakot kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, sila ni Huang Feng ay hindi magkakilala sa unang pagkakataon. Anong uri ng tao si Huang Feng? Naisip niya na alam pa rin niya, kaya hindi siya natatakot kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, sa oras na ito, ang tindera na umalis noon ay bumalik na may dalang bagay sa kanyang kamay. Pasensya na kung pinaghintay kayong dalawa ng matagal. Ito ang rendering ng villa natin dito. Tingnan nyo dalawa, nakangiting sabi ng tindera kina Huang Feng at Suyamo. Sa katunayan, ang komisyon ng pagbebenta ng isang komersyal na gusali at pagbebenta ng isang villa ay tiyak na iba. Hanggat si Huang Feng at Suyamo ay talagang bumili ng villa sa huli, kahit na anong villa ito, ang komisyon na pera ay katumbas ng kalahating taon na pagsisikap. Sa oras na ito, natagpuan din ng tindera sina Wang Tungtong at Fang Hai. Tumingin siya sa dalawa at sinabing, narito rin ba kayong dalawa para bumili ng bahay? Mayroon bang anumang uri ng bahay na gusto mo? Maaari kong hayaan ang aking kasamahan na ipakilala ito sa iyo. Panipi, bagamat gusto rin ng tindera na kumita ng komisyon ni Wang Tungtong at Suyamo, mayroon na siyang mga customer sa kanyang mga kamay, kaya isang panig na lang ang kanyang mapipili. Matapos ikumpara sa kanyang puso, mapagpa siyang pinili niyang ipagpatuloy ang paglilingkod kina Huang Feng at Suyamo. Para naman kina Wang Tungtong at Suyamo, kailangan niyang hayaan ang kanyang kasamahan na gawin ito. Hindi niya kayang kainin ang lahat ng mga order sa kanyang sarili. Beauty, I advise you don't waste too much time on him. This person can't afford a house. Hindi agad umalis si Wang Tungtong, pero tinuro niya si Huang Feng at sinabi sa tindera. Hindi inaasahan ng tindera na ganoon ang sasabihin ni Wang Tungtong. Noong una, nang makita niya sina Wang Tungtong at Suyamo na nakatayo sa gilid ni Huang Feng, naisip niya na magkakilala ang dalawang panig. Gayunpaman, ngayon ay tila magkakilala ang dalawang panig, ngunit ang kanilang relasyon ay halatang hindi maganda. Gayunpaman, hindi lubos na naniwala ang tindera sa mga salita ni Wang Tungtong. Siya ay may sariling kakayahan sa pagmamasid at paghatol. Maaaring hindi kayang bumili ni Huang Feng at Suyamo ng isang villa, ngunit kung gusto nilang bumili ng isang ordinaryong gusaling pangkomersyo, hindi ito dapat maging problema. Sabi ko, bakit hindi ka naniniwala? Kilala ko ang taong ito. Security guard lang siya. Paano siya magkakaroon ng pera pambili ng bahay? Nakita ni Wang Tungtong na tila hindi naniniwala ang tindera sa kanyang sinabi, kaya nagpatuloy siya. Dahil sa ugali ni Huang Feng, inis na inis si Wang Tungtong, kaya gusto na niyang ipahiya si Huang Feng. Bilang karagdagan, ang mga kasamang dinala niya ay nakatitig kay Suyamo, na lalong nagpagalit kay Wang Tungtong. Mukhang walang kinalaman sa iyo ang ginagawa ko, Wang Tungtong, di ba? Sumulyap si Huang Feng sa kabilang partido at sinabi. Noong una, ayaw niyang pakialaman ng Wang Tungtong na ito, ngunit ang kanyang mga salita ay nagiging sobra-sobra. Tsaka parang masyadong maingay para hayaan siyang magsalita dito. Ayaw mo bang bumili ng bahay? Pagkatapos ay pumunta at tingnan para sa iyong sarili. Bakit ka dito nananatili? Panipi, gusto kong makita kung paano ka magpapakatanga. Ngumisi si Wang Tungtong at sinabing, wala kang pera, ngunit gusto mong matuto mula sa iba upang bumili ng bahay. Ano ang iyong pagpapanggap? Gusto mo bang makita hanggang sa huli? Sabihin na hindi ako nasisiyahan, at pagkatapos ay umalis kasama ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti. Ang mga taong tulad mo ay nakatadhana na tumingin lamang sa mga bahay na ito. Kung tungkol sa pagbili, kailangan mong maghintay hanggang sa iyong susunod na buhay. Panipi. Ang kagandahang ito, bagamat hindi kaaya-ayang pakinggan ang mga salita ng aking kaibigan, ang kanyang sinabi ay napakamakatwiran pa rin. Huwag kang magpaloko sa kanyang mabulaklak na salita. Sinabi rin ni Fang Hai kay Suyamo. Malinaw, iniisip pa rin ng kanyang puso si Suyamo. Wala kang pera pambili ng bahay. Mabulaklak na salita. Tumingin si Huang Feng kina Wang Tungtong at Fang Hai at sinabing, ayaw ba ninyong dalawa na bumili ng bahay? Di ba sabi mo wala akong pambili ng bahay? Well, kung kaya ko ng bahay mamaya,
kung ano ang bibilhin ko, mabibili mo rin. Paano naman? Panipi, bumili ka na lang. Sabi mo parang may pera ka talagang pambili ng bahay. Walang iniisip na sabi ni Wang Tungtong. Anyway, hindi siya naniniwala na kaya ni Huang Feng ang isang bahay. Alam niya ang sitwasyon ng pamilya ni Huang Feng. Si Huang Feng ay nagtapos kamakailan. Kaya ba niyang mag-isa ang isang bahay sa natural winner? Nag-alinlangan pa siya na makakabili siya ng banyo. Gayunpaman, medyo nag-alinlangan si Fang Hai. Nakita niya na si Huang Feng ay napakalmado mula simula hanggang wakas. Mukhang may pera talaga siyang pambili ng bahay. Dahil dito, hindi sigurado si Fang Hai. Ang pinakamurang bahay dito ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Para mahikayat si Wang Tungtong na matulog sa kanya, sinabi niya rito na gusto niyang bumili ng bahay dito. Sa totoo lang, naisip na niya ito. Pagdating dito, sasamahan niya si Wang Tungtong upang tingnan ang mga bahay. Sa wakas, makakahanap siya ng dahilan para sabihing hindi maganda ang bahay. Sa kasong ito, hindi niya kailangang bumili ng bahay dito. Kung tutuusin, halos hindi na siya makapaglabas ng 2 milyon. Gayunpaman, para gugulin ang lahat ng kanyang ipon para lang makabili ng bahay para kay Wang Tungtong, halatang ayaw ni Fang Hai. Gayunpaman, ngayong sinabi na ito ni Huang Feng, kung hindi siya pumayag, hindi lang si Huang Feng at Wang Tungtong ang magiging mababa ang tingin sa kanya, ngunit kahit si Suyamo ay iisipin na siya ay isang duwag. Well, kung gusto mo talagang bumili ng bahay dito, bibili tayo pareho. Sabi ni Fang Hai habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa katunayan, si Fang Hai ay halatang masyadong nag-iisip. Pumayag man siya sa panukala ni Huang Feng o hindi, sa mata ni Suyamo, wala siyang pinagkaiba sa isang dumadaan. Hindi man lang siya titingnan ni Suyamo. Kabanata 10:13. Nang makita ang taya sa pagitan ni Huang Feng at Fang Hai, hindi nagbago ang ekspresyon ng tindera, ngunit ang kanyang puso ay sesabog na sa tuwa. Ang ganitong uri ng kompetisyon ang pinakagustong makita ng mga tindera. Sa kasong ito, maraming tao ang madalas na gustong bumili ng bahay sa halagang 2 milyon, ngunit sa huli, maaari nilang piliin na bumili ng bahay sa halagang 3 milyon. Para kay Huang Feng at Fang Hai, marahil silang dalawa ay maaaring hindi bumili sa huli, ngunit isa sa kanila ang tiyak na bibili. Pagkatapos, masigurado ang kanyang komisyon. Natural, tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Noong una, ayaw makipag-usap ni Huang Feng kina Wang Tungtong at Fang Hai. Gayunpaman, ang dalawang taong ito ay hindi alam kung paano pigilan ang kanilang sarili. Ang dami nilang pinag-uusapan, lalo silang lumampas sa dagat. Kailangang turuan ni Huang Feng ng leksyon ang 2 taong ito. Haig, ang ganda mo. Nang marinig ito ni Fang Hai, napakasaya ni Wang Tungtong. Bago siya dumating, nakita niya na hindi payag si Fang Hai na pumunta rito para bumili ng bahay. Sa oras na iyon, iniisip pa niya kung paano niya ito kukumbinsihin na bumili ng bahay mamaya. Sa huli, dahil kay Huang Feng, pumayag talaga si Fang Hai na bumili ng bahay. Sinabi ito sa harap ng maraming tao. Siguradong hindi babalik si Fang Hai sa kanyang sinabi. Medyo kapaki-pakinabang pa rin ang basurang iyon Huang Feng. Napaisip si Wang Tungtong sa kanyang puso. Sa oras na ito, malapit si Wang Tungtong kay Fang Hai dahil masaya siya. Ang umbok sa harap ng kanyang dibdib ay patuloy na humahaplos sa braso ni Fang Hai, na nagparamdam kay Fang Hai. Dagdag pa rito, ang mislan na mga mata ni Wang Tungtong ang nagtulak kay Fang Hai na gawin dito si Wang Tungtong. Gayunpaman, nang makita niya si Suyamo sa tabi ni Huang Feng, nanikip ang puso ni Fang Hai. Umubo siya at mabilis na inalis si Wang Tungtong sa kanyang katawan. Maingat din niyang tiningnan si Suyamo, nagdadasal na hindi niya nakita ang eksena ngayon. Vixen, napansin din ni Wang Tungtong ang maliit na pagkilos ni Fang Hai. Lalo siyang hindi nasisiyahan kay Suyamo sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magsalita tungkol kay Suyamo ng malakas ngayon. Hindi pa banggitin si Huang Feng sa tabi ni Suyamo, kahit na talagang galitin niya si Fang Hai, hindi ito makakabuti para sa kanya. Gayunpaman, dahil masyadong binibigyang pansin ni Fang Hai si Suyamo, nailista na ni Wang Tungtong si Suyamo bilang isang mapanganib na tao sa kanyang puso. Palagi siyang nagbabantay sa kanya. Okay, prangka talaga si Mr. Fang. Nang makitang pumayag si Fang Hai, bahagyang ngumiti si Huang Feng, pagkatapos ay tumingin sa sales lady at sinabing,
itong isa, dalhin mo muna kami upang makita ito. Okay, Mr. Huang, kukunin ko na ang sasakyan at ihahatid kita doon. Nang makita ng tindera ang villa na itinuro ni Huang Feng, napakasaya niya at mabilis na sinabi. Dapat malaman na kahit na may mga villa, magkakaroon pa rin ng pagkakaiba sa kalidad. Napakaganda rin ng villa na pinili ni Huang Feng. Siyempre, napakataas din ng presyo. Kung mas mataas ang presyo, mas mataas ang komisyon, mas magiging tindera. Natural, matutuwa ang tindera. Tingnan ko kung anong klaseng villa ang pinili mo. Pagkaalis ng sales lady, curious na kinuha ni Wang Tungtong ang album na ibinaba ni Huang Feng at sinabi. Villa. Nang makita ang villa na kakapili lang ni Huang Feng sa album, si Wang Tungtong ay natigilan saglit, pagkatapos ay hindi namamali na. Sumigaw, Villa. Matapos marinig ni Fang Hai ang mga salita ni Wang Tungtong, mabilis siyang lumapit at nakita na ang bahay na pinili ni Huang Feng ay isang malaking villa. Nang makita ang villa na ito, lumubog ang puso ni Fang Hai. Ang pagbili ng ordinaryong commercial house dito, makakaisip siya ng paraan, pero kung gusto niyang bumili ng villa, siguradong hindi sapat ang pera niya. Dapat malaman na ang pinakamurang villa dito ay higit sa 30 milyong yuan, at ang villa na pinili ni Huang Feng ay halatang mas malaki at mas maluho, kaya maaaring mas mataas ang presyo. Kahit ibenta niya ang sarili niya, hindi niya ito kayang bilhin, Fang Hai. Tumango si Huang Feng at sinabing, paano ito? Gusto mo bang tumingin muna sa iba pang katulad na mga villa? Pagdating namin sa villa area mamaya, sabay kaming tumingin sa kanila. Panipi, Huang Feng, nababaliw ka na ba? Makakabili ka ba ng villa? Ni hindi mo kayang bayaran ng mga ordinaryong commercial houses. Gusto mo pa bang bumili ng villa? Tumingin si Wang Tungtong kay Huang Feng na may mapanuksong mukha at sinabing, alam ko. Hindi mo kayang bumili ng ibang mga bahay, at natatakot kang mawalan ng mukha, kaya sinadya mong pumili ng ganoong kamahal na villa. Sa kasong ito, hindi namin ito kayang bayaran, kaya hindi ka namin masisisi, di ba? Si Wang Tungtong, na nag-akala na naisip niya, ay tumingin kay Huang Feng na may mapang-asar na mukha. Alam niyang walang pera si Huang Feng, at sadyang pumili si Huang Feng ng isang villa na may mataas na presyo upang hindi mawalan ng mukha sa harap ni Suyamo. Sa kasong iyon, hindi niya ito kayang bayaran, kaya natural na hindi wasto ang naunang panukala. Naisip niya na sa kasong ito, hindi siya karapat-dapat na hamakin siya. Si Fang Hai, na sa una ay labis na nag-aalala, ay nakahinga rin ng maluwag matapos marinig ang mga salita ni Wang Tungtong. Hindi rin niya akalain na si Huang Feng, na nakasuot ng ordinaryong damit, ay kayang bumili ng villa. Maaaring hindi niya kayang bilhin ang mga ordinaryong commercial house na iyon, ngunit ngayon ay pinili na niya ang isang villa. Obviously, dapat kagaya ng sinabi ni Wang Tungtong, gusto lang niyang iligtas ang mukha. Young man, I advise you to be down to earth. Don't think about those unrealistic things. A villa is not something that people like you can afford. How about this? I heard from Tong Tong that you are a security guard, and our company are recently looking for security guards. Kung pupunta ka sa kumpanya namin, siguradong mas maganda ang sweldo kaysa sa pinagtatrabahuhan mo ngayon, kahit na higit pa sa mga taon mong pinagtatrabahuhan, sa likas na nagwagi, na ito, dapat ay makabili ka pa rin ng ordinaryong bahay. Sabi ni Fang Hai kay Huang Feng na mayabang. Dalawang walang utak. Sinabi ni Huang Feng sa mahinang boses, ngunit ang mahinang boses na ito ay sapat lamang para marinig ni Wang Tungtong at Fang Hai. Nang makitang malapit ng magalit ang dalawa, nagpatuloy si Huang Feng, kakayanin ko man o hindi, malalaman mo rin mamaya. Gusto kong ipaalala sa iyo, kung hindi mo kaya, umalis ka kaagad. Kung hindi, sobrang nakakahiya mamaya. Gusto mo umalis na tayo. Ito ang iyong wishful thinking. Gusto ko talagang makita kung paano mo ipahiya ang sarili mo mamaya, sabi ni Wang Tungtong. Beauty, huwag kang magpapaloko sa kanya. He is a liar. He is not afford a house at all. I have seen a lot of people like this, sabi ni Fang Hai kay Suyamo. That's my business. It's none of your business. Sinabi ni Suyamo sa kabilang partido na may malamig na mukha, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya ang sitwasyon sa pagitan ni Huang Feng at Wang Tungtong. Mukhang kilalang kilala ng taong iyon si Huang Feng, ngunit ang dating Huang Feng lang ang kilala niya.
Ang kasalukuyang Huang Feng ay hindi katulad ng kanyang sinabi. Beauty, I am also doing this for your own good. Sa panahon ngayon, maraming tao ang umaasa sa bibig nila. Kahit ano pwede nilang sabihin, pero kung tutuusin, basura lang. Sabi ni Fang Hai kay Suyamo na may malungkot na ekspresyon. Sa huli, sino ang basura? Malalaman natin mamaya. Sumulyap si Huang Feng sa kabilang partido at dahan-dahang sinabi. Kabanata 10:14. Mabilis na lumapit ang tindera na may hawak na susi ng sasakyan. Pagkarating niya, hiniling niya kina Huang Feng at Suyamo na pumunta at tingnan. Para naman kina Wang Tungtung at Fang Hai, hindi alam ng tindera kung ano ang iniisip nila, kaya hindi niya sila inimbitahan. Gayunpaman, nagkusa sina Wang Tungtung at Fang Hai na hilingin na pumunta at tingnan. Ayaw nilang bumili ng villa. Gusto lang nilang makita si Huang Feng na nagpapakatanga. Sa hiling ng dalawa, natural na walang tutol ang tindera. Kung tutuusin, gaano man kasama ang ugali ng dalawang tao, sila pa rin ang kanilang mga customer. Kung gusto ng mga customer na makakita ng bahay, maaari lang nilang dalhin ang mga ito. Isang grupo ng 5 tao ang nagkataong nakasakay sa isang kotse, kaya hindi nagtagal ay nakarating sila sa komunidad. Ang una nilang nakita ay ang mga ordinaryong matataas na gusali. Ito rin ang mga bahay ng mga natural winners, ngunit ito ay mga ordinaryong komersyal na bahay lamang. Bagamat mga ordinaryong komersyal na bahay lamang ang mga ito, napakaganda ng mga halaman at kapaligiran dito. Nang dumaan sila, saglit ding ipinakilala ng tindera ang mga bahay kalakal dito, na labis na ikinatuwa ni Wang Tungtung. Si Wang Tungtung at Fang Hai ay pumunta dito ngayon upang bumili ng bahay, ngunit hindi nila gustong bumili ng isang villa, ngunit isang ordinaryong komersyal na bahay. Ngayon, natural na sila ay masyadong maasikaso sa pagpapakilala ng tindera at nagtanong ng ilang mga katanungan. Habang nakikinig siya, mas nasasabik siya. Nais niyang bumili ng higit pa. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumalapit kay Fang Hai. Obviously, gusto niyang ipaalala sa kanya. Naisip din ito ni Fang Hai. Hindi imposibleng makabili ng bahay. Hanggat nasa ilalim ng kanyang pangalan, ayos lang. Sa oras na iyon, kapag napagod siya kay Wang Tungtung, maaari niya itong itaboy. Sa kanya pa rin sana ang bahay. Para sa gayong babae, hindi siya papayag na bayaran ang presyo ng isang bahay. Gayunpaman, okay lang na bumili ng bahay para mapasaya siya. Kung ganoon, mas masipag siya sa kama, di ba? Gayunpaman, si Huang Feng at Suyamo ay walang gaanong interes sa mga ordinaryong komersyal na bahay dito. Naitakda na nila ang kanilang layunin sa villa. Natural, hindi nila masyadong pagtutuunan ng pansin itong mga ordinaryong komersyal na bahay. Nang makitang hindi interesado sina Huang Feng at Suyamo sa mga bahay dito, mas kumbinsido si Wang Tungtung na hindi kayang bumili ni Huang Feng ng bahay. Ngayon, gusto lang niyang magpanggap na mayaman sa harap ni Suyamo, kaya dinala niya rito si Suyamo. Inaabangan niya ang susunod na mangyayari. Talagang naglakas loob si Huang Feng na kausapin siya ng ganoon. Ngayon, hindi na makapaghintay si Wang Tungtung na makita ang nakakahiyang hitsura ni Huang Feng. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa villa area. Kung ikukumpara sa nakaraang komunidad, mas maganda at mas maluwang ang kapaligiran dito. Medyo malayo ang distansya ng bawat villa. Sa ganitong paraan, masisiyahan ang mga residente sa mas tahimik na buhay. Kasabay nito, nagkaroon din ito ng higit na privacy. Mayroon ding isang lawan na gawa ng tao, isang security booth, isang sports plaza, at iba pa. Higit pa, sila ay mas mahusay. Ang Born Winner na ito ay isa nga sa mga high-end na residential area sa Jiangzhou. Ang malambot at matitigas na kondisyon sa loob ay talagang napakaganda. Maya-maya, huminto ang sasakyan ng sales lady sa harap ng isang villa. Ang hitsura ng harapan ng villa ay katulad ng nakita ni Huang Feng. Ito dapat ang kanilang destinasyon. Pagkatapos bumaba para buksan ang pinto sa labas ng villa, pumasok si Huang Feng at ang iba pa sa villa. Ang una nilang nakita ay isang malawak na damuhan. Hindi maliit ang lugar, napakahusay na tumubo ang mga damo sa ibabaw nito at naayos ng maayos. Halata namang may nag-asikaso dito. Pagkatapos dumaan sa damuhan, may isang parisukat. Sa gitna ng plaza ay may malaking fountain. Sa gitna ng fountain, may estatwa ng western face.
Makikitang napakaganda rin ng pagkakaukit ng rebulto. Pagkatapos dumaan sa plaza, ito ang totoong villa. Pagkabukas ng sales lady ng pinto ay ipinakilala niya ito sa kanila habang naglalakad. Ang villa na ito ay may 4 na palapag. Ang unang palapag ay may 8 silid, ang ikalawang palapag ay may 10 silid, at ang ikatlong palapag ay may isang home theater, isang gym, isang silid ng laro, isang silid aralan, at iba pa. Ang ika-4 na palapag ay isang malaking plataporma kung saan maaari kang mag-barbecue at napakaganda din ng kapaligiran. Talagang isang napakagandang bagay na humiga doon sa gabi at panuurin ang mga bituin kasama ang iyong mahal sa buhay. Not to mention the others, maging ang mga mata ng sales lady ay puno ng pagmamahal. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagdala siya ng mga tao sa villa na ito. Gayunpaman, sa tuwing siya ay dumating, siya ay parehong masaya. Kung may pera man siya, gusto pa niyang bilhin ang lugar na ito dahil gusto rin niya ang lugar na ito. Sa kasamaang palad, wala siyang pera, kaya't maaari lamang niyang sundin ang mga customer upang tingnan. Nang tingnan ito ni Huang Feng at ng 3 pa, nasiyahan din sila. Naramdaman pa ni Wang Tungtong na simula nang pumasok siya rito, hindi sapat ang kanyang mga mata. Tumingin siya dito at doon. Hiniling niya na sa kanya ang lugar na ito. Dito siya titira at titingnan ang lahat ng gusto niya sa hinaharap. Tungkol naman sa mga commercial houses na nakita niya noon, sa oras na ito, nakalimutan na niya. Paano pa niya naaalala ang mga ito? Tiningnan din ito ni Su Yamo ng seryoso. Iba siya sa iba. Parehong inakala ni na Wang Tungtong at Fang Hai na nagyayabang si Huang Feng. Kahit ang sales lady ay hindi inakala na bibilhin ito ni Huang Feng. Gayunpaman, alam ni Su Yamo na hanggat nasiyahan sila ni Huang Feng, tiyak na bibilhin ito ni Huang Feng. Kapag nabili niya ito ang magiging tahanan niya sa hinaharap. Ito ay isang lugar kung saan siya titira habang buhay. Sa makatuwid, binigyang halaga ito ni Su Yamo at tiningnan ito ng seryoso. Lahat ng kwarto dito ay may palamuti, at may mga gamit din sa loob. Libre itong mga kasangkapan at mga dekorasyon. Basta't pinirmahan mo ang kontrata, maaari kang lumipat anumang oras, sabi ng sales lady. Sa oras na ito, nilaybot na nila ang unang 3 palapag. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang espasyo, simple lang silang tumingin sa paligid. Pagdating sa ika-4 na palapag, sinabi ng sales lady sa lahat, ito ang viewing platform. Dito, hindi mo lang makikita ang mga bituin sa langit, ngunit makikita mo rin ang mga nakapalibot na tanawin. Napakaganda ng view. Siyempre, maaari mo ring baguhin ito ayon sa iyong mga kagustuhan. Isang grupo ng 5 tao ang dumating sa gilid ng entablado. May guardrail dito, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan. Tama ang sinabi ng sales lady. Napakaganda talaga ng view dito. Nakikita nila ang malaking bahagi ng villa area. Sa bagay, medyo walang laman ang villa area kaya natural na hindi apektado ang view. Swimming pool at garden iyon ng villa. Hindi naman masyadong malamig ang panahon ngayon, kaya siguradong masarap mag-swimming sa swimming pool. Tinuro ng sales lady ang swimming pool at garden sa likod ng villa at nagpatuloy. Kabanata 10:15. Haig, ang ganda dito. Matapos makinig sa mga salita ng sales lady, bukod pa sa nakita niya, matagal nang nabighani si Wang Tungtong sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay parang tutulo ng tubig habang nakatingin kay Fang Hai at sinabing, "Ahem, ang ganda, pero medyo walang laman. Sa ating dalawa hindi naman kailangan ng masyadong space. Medyo nakakatakot mabuhay sa gabi." Umubo si Fang Hai ng ilang beses at awkward na nagpaliwanag, "Hindi ka ba nahilig sa commercial housing dito? Bibili tayo mamaya, panipi, pero mas gusto ko dito. Kung mabubuhay ako sa ganitong lugar, handa akong mamatay." Sabi ni Wang Tungtong, puno ng inggit ang tono niya. Sa katunayan, alam din niya na kahit na may pera si Fang Hai, halatang napakahirap at imposibleng bilhin ang villa na ito. Gayunpaman, labis niyang nagustuhan ang lugar na ito. Iniisip niya ang sarili na lumalangoy sa pool at namamasyal sa hardin. Ang iniisip pa lang ay lasing na siya. Gusto niyang manirahan dito. Nang marinig ni Fang Hai ang mga salita ni Wang Tungtong, lalo siyang napahiya. Hindi man kaya ng iba, ang pag-amin na wala siyang pera sa harap ng iba ay mapapahiya siya. Kaya, ibinulong niya kay Wang Tungtong, "Huwag kang manggulo.
Ayaw mo ba sa komersyal na pabahay na iyon? Nang makita ang nagbabantang tingin ni Fang Hai, mabilis na tumahimik si Wang Tungtong. Alam din niya na hindi makatotohanan para sa kanya ang gustong manirahan dito. Ang komersyal na pabahay ay mas makatotohanan. Bukod dito, ito ay ilang milyon din. Hindi niya ito pwedeng pabayaan. How can I? I was just casually saying. I also think that this place is too empty. Kahit minsan lang maglinis, mapapagod na ako. Ayoko dito, mabilis na sinabi ni Wang Tungtong kay Fang Hai. Matapos makinig sa mga salita ni Wang Tungtong, labis na nasisiyahan si Fang Hai. Gayunpaman, mayroon din siyang pinagsisisihan sa kanyang puso. Nagustuhan din niya ang lugar na ito. Gayunpaman, sa kanyang mga mapagkukunang pinansyal, malinaw na imposibleng bilhin ang lugar na ito. Bukod dito, imposible sa buhay na ito. Gayunpaman, nang makita niya si Huang Feng sa hindi kalayuan, balanse ang kanyang puso. Hindi niya kayang bilhin ang villa na ito, ngunit hindi naging problema ang pagbili ng ordinaryong pabahay na pangkomersyo. Ni hindi kayang bumili ni Huang Feng ng isang ordinaryong komersyal na pabahay. Security guard lang siya. Kung makapunta siya dito para makita ang villa, sapat na para bumalik siya at magpakitang gilas sa mahabang panahon. Paano na? Kontento ka na ba sa lugar na ito? Walang pakialam si Huang Feng kina Wang Tungtong at Fang Hai. Hindi siya pumunta dito ngayon para makipagtalo sa kanila. Sa totoo lang, kung hindi nila na-target si Su Yamo noon, ayaw silang pakialaman ni Huang Feng. Kung tutuusin, hindi siya masyadong makikipag-ugnayan sa kanila. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng maraming oras sa mga ito. Ngayon, malinaw na ang pagbili ng bahay ang pinakamahalagang bagay. Well, it's very good here. I like it very much, sabi ni Su Yamo. Nagustuhan niya talaga dito. Ito ay tahimik at maaliwalas. Bukod dito, napakahusay din ng mga naka-attach na function ng villa. Kung tungkol sa lugar na masyadong malaki, hindi lang siya at si Huang Feng ang nakatira dito. May iba pang tao. Sa ganitong paraan, hindi ito magiging masyadong walang laman. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kung gayon bibilhin natin ang lugar na ito, sabi ni Huang Feng. Ayaw mo nang tumingin, tanong ni Su Yamo. Kung tutuusin, ito pa lang ang unang bahay na nakita nila. Hindi ba't napakabilis para sa kanila na magdesisyon ng napakabilis? No need. You are satisfied, and I like it too. Hindi pa ba sapat? Yun. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, bukod dito, kung hindi mo ito gusto sa hinaharap, maaari tayong bumili ng iba. Ngayon si Huang Feng ay ganap ng may kakayahang sabihin ito. Bagamat hindi alam ni Su Yamo kung magkano ang pera ni Huang Feng, dahil sinabi iyon ni Huang Feng, naniniwala pa rin siya kay Huang Feng. Kaya naman, nag-order siya ng pera. Sa oras na ito, naghihintay sa tabi ang tindera. Nag-uusap sina Huang Feng at Su Yamo sa mahinang boses, at tila pinag-uusapan din ito ni Wang Tungtong at Fang Hai. Hindi niya alam kung bibili ba ang dalawang mag-asawang ito sa huli. Manalangin lamang siya sa kanyang puso. Sa oras na ito, kumaway si Huang Feng sa tindera. Mabilis na tumakbo ang tindera at sinabing, "Paano po, Mr. Huang? Kontento ka na ba sa lugar na ito?" "Well, very satisfied," sabi ni Huang Feng. Talagang nasisiyahan siya sa lugar na ito. Sa pag-iisip na hindi man lang niya kayang bumili ng ordinaryong bahay noon, pero ngayon ay direktang makakabili siya ng villa. Ang puso ni Huang Feng ay napuno din ng emosyon. Kontento ka na, pero hindi mo kayang bayaran, di ba? Sa oras na ito, dumating din sina Wang Tungtong at Fang Hai. Malinaw, nakita nila si Huang Feng na gumawa ng kalokohan. Si Wang Tungtong man o si Fang Hai, halatang hindi nila akalain na si Huang Feng ay kayang bumili ng villa dito. Hindi sila pinansin ni Huang Feng, ngunit direktang sinabi sa tindera, magkano ang lugar na ito? You really dare to ask the price? What's use of asking? May pera ka bang pambili? Nakita ni Wang Tungtong na talagang hindi siya pinansin ni Huang Feng, at mas lalo siyang nalungkot. Noong nasa universidad sila, hindi nang ahas si Huang Feng na tretuhin siya ng ganito. Hindi pinansin ng tindera si Wang Tungtong at direktang sinagot ang tanong ni Huang Feng. Ang presyo ng villa na ito ay 110 milyon. Kung makakapagbayad ka ng buo, maaari nating gawing mas mura. Matapos marinig ang presyong ito, huminga ng malalim ang apat na tao sa eksena.
Kahit na naisip ni Huang Feng at Suyamo na ang presyo ng isang villa dito ay hindi masyadong mababa, hindi nila inaasahan na lalampas ito sa 100 milyon. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipang mabuti, ang presyo ng isang bahay sa Jiangzhou City ay hindi mababa, at ito ay isang villa. Kahit villa, napakaganda pa rin, kaya normal lang na tumaas ang presyo. Nagulat din sina Wang Tungtong at Fang Hai nang marinig nila ang presyong ito. Ang presyong ito ay talagang hindi katanggap-tanggap sa kanila. Matapos ay report ng tindera ang presyo, palihim niyang pinagmasdan ang reaksyon ng 4 na tao. Dahil dito, bahagyang nadismaya ang kanilang reaksyon. Malinaw, ang presyong ito ay medyo mataas para sa 4 na tao, at maaaring hindi nila ito kayang bayaran. Bumalik na tayo sa sales office. Biglang sinabi ni Huang Feng sa tindera, mayroon ka bang handa na kontrata? Ang mga salita ni Huang Feng ay bahagyang natigilan sa tindera. Ibig sabihin ba nito ay gusto niyang bumili? Kaya, mabilis niyang sinabi, oo, oo. Huang Feng, anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mo ito? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo? Ang isang banyo dito ay maaaring magpapagod sa iyo ng buong buhay, at mayroon ka pa ring lakas ng loob na hilingin sa iba na maghanda ng isang kontrata. Hindi mo ba sinasayang ang oras nila? Sabi ulit ni Fang Hai. Hindi siya naniniwala na kaya ni Huang Feng ang isang villa dito. Siyempre, medyo natakot din siya. Kung talagang kaya ni Huang Feng, hindi ba siya mas mababa kay Huang Feng? Kakayanin ko man o hindi, hindi mo ba malalaman mamaya? Tumingin si Huang Feng sa dalawa at sinabing, ayaw mo bang tumingin muna sa ibang mga villa? Kung bibili ako sa lugar na ito mamaya, kailangan mong bumili ng katulad. Ito ang sinabi mo. Huwag kalimutan ha. Panipi, Kabanata 10:16. Let's talk about it when you can afford a villa. Stop dreaming. Bagamat hindi mukhang nagsisinungaling si Huang Feng, halatang hindi naniniwala si Wang Tungtong. Hindi siya naniniwala na si Huang Feng ay maaaring kumita ng higit sa 100 milyong yuan sa maikling panahon. Kahit na ang pagnanakaw ng pera ay hindi magiging ganoon kabilas, kaya naisip niya na si Huang Feng ay nagpapanggap lamang na kalmado. Gayunpaman, nakita ni Fang Hai na napakatahimik ni Huang Feng, kaya nag-alinlangan siya sa kanyang puso. Si Huang Feng ba ay isang napakayamang pangalawang henerasyon? Hindi dapat. Kung titingnan ang hitsura ni Wang Tungtong, dapat niyang malaman na hindi maaaring maging mayaman si Huang Feng. Sinabi lang ni Wang Tungtong sa kanya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Kung si Huang Feng ay talagang isang mayaman na pangalawang henerasyon, kung gayon sa karakter ni Wang Tungtong, walang dahilan para sumuko sa kanya. Sa makatuwid, kahit na may mga pagdududa sa kanyang puso, naisip pa rin ni Fang Hai na si Huang Feng ay nagpapanggap lamang na kalmado upang takutin sila. Pagkatapos noon ay bumalik ulit silang 5 sa sales office. Sa daan, nakipag-ugnayan ang tindera sa kanyang manager. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bill na higit sa 100 milyong yuan, na hindi isang maliit na bilang, kaya dapat na lumapit ang manager. Siyempre, kahit humarap ang manager, hindi magiging maliit ang komisyon niya, kaya hindi naman nag-alala ang tindera. Nang dumating si Huang Feng at ang iba pa sa sales office, hinihintay na sila ng manager. Sa sandaling lumitaw si Huang Feng at ang iba pa, nagmamadali niyang binati sila ng magalang. Mr. Huang, please come in. I have prepared the contract. You are welcome to buy a house here. Dito, hinding-hindi ka malulugi at hindi maloloko, sabi ng manager. Gayunpaman, hawak niya ang kamay ni Fang Hai. Bagamat sabay na bumaba ng sasakyan sina Huang Feng at Fang Hai, ayon sa pananamit ng dalawa, naisip niya na si Fang Hai ang Huang Feng na pinag-usapan ng kanyang mga nasasakupan. Kung tutuusin, mas maganda ang damit ni Fang Hai, at mayroon din siyang kaiabangan bilang isang matagumpay na tao. Manager, ito si Mr. Huang. Nakita ng tindera na nagkamali ang kanyang amo kaya dali-dali itong humakbang at pinaalalahanan ito sa mahinang boses. Nang marinig ito ng manager ay biglang nahiya ang kanyang mukha. Napagkamalan niya talaga ang natatanging panauhin. Hindi niya alam kung magagalit ang kabilang partido. Gayunpaman, mabilis niyang binitawan ang kamay ni Fang Hai at binati si Huang Feng ng may sigasig. Sabi niya, pasensya na po Mr. Huang, nagkamali po ako. Pasensya na po talaga. Ayos lang. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Pakiusap, pakiusap. Magalang na sabi ng manager.
Ang mga kayang bumili ng villa na higit sa 100 milyong yuan ay hindi mga ordinaryong tao. Bukod dito, napakaganda ng ugali ni Huang Feng. Hindi naman siya nagalit dahil maling tao ang nakilala niya kaya naman naging maganda ang impression sa kanya ng manager. Pagkatapos nito, pinapasok ng manager si Huang Feng, ngunit nakalimutan sina Fang Hai at Wang Tongtong sa labas. Tulala pa rin si Fang Hai sa mga oras na ito. Nandoon pa rin ang kamay niya. Ang eksenang kanina lang ay talagang napahiya siya at hindi niya alam ang gagawin. Halatang hindi siya pinansin, at dahil iyon sa isang security guard. Hai, pasok na tayo. Lumakad si Wang Tongtong kay Fang Hai at sinabi, "Emph." Malamig na sumangot si Fang Hai. Gayunpaman, sa hakbang na ito, susundin niya ito pababa. Gusto pa niyang pumasok at makita ang pangit na anyo ni Huang Feng. Kung aalis siya ngayon, hindi kaya sinasamantala nito ang intensyon ni Huang Feng. Matapos makapasok sa opisina ng pagbebenta, umupo si Huang Feng sa ilalim ng pagbati ng manager. Inihanda na ang tsaa at merienda. Malinaw na binibigyang halaga pa rin nila ang napakalaking customer tulad ni Huang Feng. Ang ibang mga sales lady ay nakatingin din kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, walang maraming tao na kayang bumili ng villa na higit sa 100 milyong yuan sa murang edad. Nakakalungkot na si Suyamo ay nasa tabi na ni Huang Feng. Bukod dito, ang hitsura at ugali ni Suyamo ay sapat na upang mapahiya sila. Kung hindi, natatakot sila na hindi nila mapipigilan ang paglapit kay Huang Feng. Para naman kay Fang Hai at Wang Tongtong, walang pumapansin sa kanila. Lalo pa nitong ikinagalit ang dalawa ngunit wala silang magawa. Mr. Huang, ito ang kontrata. Tingnan mo at tingnan kung may problema. Ibinigay ng manager ang kontrata kay Huang Feng para tingnan. Saglit itong tiningnan ni Huang Feng at nalaman niyang walang problema. Pagkatapos ng lahat, ito rin ay isang napakasikat na gusali sa Jiangzhou. Hindi dapat magkaroon ng anumang panloloko sa mga customer. Gayunpaman, ibinigay pa rin ni Huang Feng ang kontrata kay Suyamo. Sa bagay na ito, si Suyamo ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi tumanggi si Suyamo at tiningnan niyang mabuti ang kontrata. Sabi ko, Huang Feng, hanggang kailan ka magpapanggap? Tama na, kailangan pang magnegosyo ng mga tao. Nakita ni Wang Tongtong na si Huang Feng ay kumikilos ng parami ng parami. Nagsimula siyang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, kaya nagsalita siya ng sarkastiko. Hindi rin siya pinansin ni Huang Feng. Originally, in-account pa rin niya na magkaklase silang lahat kaya mahinahon pa rin niya itong kinausap. Gayunpaman, ngayon ay tila ang kabilang partido ay halatang walang pakialam sa relasyong ito ng kaklase. Tapos, anong gagawin niya sa harap niya? Hindi alam ng manager ang twists and turns dito. Bagamat tila may mga kwento dito, hindi niya tinanong ang opinyon ng kanyang nasasakupan sa harap ni Huang Feng. Kung gagawin niya ito, tila siya ay medyo walang galang kay Huang Feng. Maling tao na ang nakilala niya noon. Kung may anumang pagkakamali sa pagkakataong ito, maaaring hindi ito bilhin ni Huang Feng sa galit. Tapos, ang matatalo ay siya. Bagamat mahusay na ang pagbebenta ng mga bahay ngayon, walang gaanong tao ang kayang bumili ng ganitong uri ng villa. Kaya naman, halatang ayaw niyang makaligtaan si Huang Feng. Nakita ni Wang Tongtong na hindi makatwiran ang kanyang mga salita, kaya lalo siyang nagalit. May gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan siya ni Fang Hai. Tila naramdaman ni Fang Hai na may kakaiba dito. Ang Huang Feng na iyon ay maaaring hindi kasing ordinaryo ng sinabi ni Wang Tongtong. Walang problema sa kontrata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Suyamo kay Huang Feng. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti din ang manager at sinabing, Mr. Huang, mangyaring makatiyak. Hinding-hindi namin DA ng mga customer sa kontrata. Nag-iingat lang ako. Total 100 million ito, hindi 1 million, di ba? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Oo, dapat kang maging maingat. Nag-echo ang manager. Well, since walang problema sa contract, then pay the money. You should be able to swipe cards here, right? Kinuha ni Huang Feng ang kanyang bank card at sinabi. Sa katunayan, hindi nagkamali si Wang Tongtong. Si Huang Feng ay talagang walang gaanong pera ngayon. Kung tutuusin, masyado na siyang gumagamit ng pera kamakailan, at walang pera sa kanyang card. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa wala siyang pera sa katotohanan.
Sa ibang spaces, marami pa siyang ipon, kaya on the way back, nagpalit pa siya. Sa ganitong paraan, walang problema para sa kanya na bilhin ang villa na ito. Kabanata 10:17. Oo, syempre, nang makita ng manager ang card sa kamay ni Huang Feng, alam niya na si Huang Feng ay talagang isang mayamang master. Ang card na nasa kamay ni Huang Feng ay isang limitadong issue. Kung walang deposito na higit sa 100 milyon, imposibleng magkaroon ng ganoong card. Mr. Huang, gusto mo bang magbayad ng buo o installment? Kung magbabayad ka ng buo, maaari pa rin kaming magbigay sa iyo ng ilang mga deskwento sa mga tuntunin ng presyo, sabi ng manager. Buong bayad, sabi ni Huang Feng. Dahil mayroon siyang sapat na pera sa kamay, hindi nilayo ni Huang Feng na magbayad ng installment. Okay, sabi ng manager. Pagkatapos noon, tinalakay niya ang pinakabagong presyo kay Huang Feng at direktang binawasan si Huang Feng ng humigit kumulang 8 milyon. Mula sa simula hanggang sa wakas, sina Wang Tungtung at Fang Hai ay parehong nanunood. Nang makita nilang inilabas ni Huang Feng ang bank card, naramdaman ng dalawa na may mali. Nang magbayad si Huang Feng ng pera at dumaan sa mga follow-up procedure, talagang natitiyak ng dalawa na talagang binili ni Huang Feng ang villa. Imposible ito. Huang Feng, saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Kawawa ka lang. Hindi ito matanggap ni Wang Tungtung ng ilang sandali. Si Huang Feng, na parang basura sa kanyang paningin, ay maaaring gumastos ng higit sa 100 milyon para bumili ng villa. Malinaw na mahirap itong tanggapin ni Wang Tungtung. Kung may ibang bumili ng villa, si Wang Tungtung ay may inggit sa kanyang puso at pagkatapos ay magseselo sa swerte ng kanyang babae. Gayunpaman, nang ang taong ito ay nagbago kay Huang Feng, ang kanyang kaisipan ay seryosong hindi balanse. Alam mo, nung hinabol siya ni Huang Feng sa universidad, pumayag siyang maging kasintahan bilang isang kawanggawa sa kanya. Ngayon, kayang-kaya ni Huang Feng ang napakagandang villa. Iisipin ni Wang Tungtung na kung hindi niya pinabayaan si Huang Feng, ngayon, hindi ba siya ang may bahay ng villa na labis niyang nagustuhan? Iniisip kung paano niya personal na sinira ang sarili niyang magandang kinabukasan, pakiramdam ni Wang Tungtung ay sisabog na siya sa galit. Mas gugustuhin niyang malugmok si Huang Feng sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kaysa makitang nagtagumpay si Huang Feng. Kung nangyari iyon, tila may mga mata siya ngunit nabigong makakita. Tama, kawawang multo ako, kaya ko lang bumili ng ganyang villa. Kung may pera ka, makakabili ka ng mas maganda. Naniniwala ako na dapat may mas magandang villa na bibilhin dito. Mabibili mo ng todo. Hayaan mo, may inggit itong kawawang aswang. Sabi ni Huang Feng habang nililigpit niya ang kanyang bank card. Pagkatapos, tumingin siya kay Fang Hai at sinabing, Mr. Fang, tama ba? Di ba sabi mo gusto mong bumili ng kaparehong bahay ng binili mo? Ngayon ay tama na. Nandito na ang manager. Maginhawang bumili ng bahay. Bilasan mo. Panipi. Ikaw, sabi ni Fang Hai ni Huang Feng. Ang kanyang mukha ay naging berde at puti, ngunit sa huli, ito ay pula. Siyempre, gusto niyang bumili ng isang set, ngunit wala siyang masyadong pera. Kahit na ibenta niya ang kanyang sarili, imposibleng makalakam ng napakaraming pera. Ikaw ano, hindi ba't napakasaya ninyong nag-usap kanina? Bakit, tahimik ka na? Malamig na sabi ni Huang Feng. Dati, ang dalawang taong ito ay tinatrato siya at si Suyamo na parang wala sila. Nag-usap sila saglit. Akala ba talaga nila maganda ang ugali niya? Kung wala kang pera, huwag kang lalabas at magsalita ng malaki. Hindi ka nahihiya, pero nahihiya ako sa iyo. Nagpatuloy si Huang Feng sa pag-atake. Fair na, naramdaman ni Fang Hai na kung patuloy siyang mananatili rito, magagalit siya hanggang sa magsusuka ng dugo sa mga salita ni Huang Feng. Sobra-sobra itong si Huang Feng. Dati, kapag nakita niya si Wang Tungtung na patuloy na umaatake sa kanya, wala siyang pakialam. Akala niya ay mabuting tao si Huang Feng, ngunit ngayon napagtanto niya na ayaw lang ni Huang Feng na abalahin sila. Pagkatapos noon, hindi na niya hinintay ang sagot ni Wang Tungtung at naunang umalis. Pakiramdam niya ay hindi tama ang mga mata ng mga tao sa pinangyarihan. Hindi siya maaaring manatili dito kahit isang minuto. Haig, hintayin mo ako. Bagamat pinagsisisihan niya ang pag-abandone kay Huang Feng, naunawaan ni Wang Tungtung na ngayon lang siya makakaasa kay Fang Hai, kaya mabilis siyang naglayas. Bukod dito, pumayag si Fang Hai na bumili ng bahay para sa kanya.
Ngayong nawasak na ang villa, hindi na makakalipad ang ibang mga bahay. Haig, yung bahay, hindi pa nabibili yung bahay. Nang maabyutan ni Wang Tungtong si Fang Hai sa labas ng sales office, mabilis niyang pinaalalahanan siya. Bumili ka, bilhin mo ang nanay mo. Niyugyug ni Fang Hai si Wang Tungtong at galit na sinabi, hindi mo tinitingnan ang iyong sarili. Sa tingin mo ba ay magaling ka sa kama, at karapat-dapat kang tumira rito? Ngunit, nangako ka sa akin noon, sabi ni Wang Tungtong sa mahinang boses, humihikbi. Kung nangako ako sa'yo, kailangan ko bang bilhin to para sa'yo? Malinaw na hindi kumalma ang mood ni Fang Hai. Siya ay pinalo ng masama ni Huang Feng sa loob. Isa rin siyang matagumpay na tao. Kailan pa siya pinahiya ng ganito? Pumunta ka at hanapin ang Huang Feng na iyon. Hindi ba siya ang iyong dating kasintahan? Kung gagawin mo siyang komportable sa kama, maaari kang bumili ng isang villa para sa iyo. Panipi, Fang Hai, bastard ka. Galit na sabi ni Wang Tungtong. Kung ako ay isang bastardo, ikaw ay isang asong babae. Sinabi ni Fang Hai, nagsisisi ka na ba ngayon? Hindi mo dapat pinabayaan si Huang Feng. Kung hindi, ikaw ang may bahay ng villa. Hehe, karapat-dapat ka. Ang kailangan ngayon ni Fang Hai ay ilabas ang kanyang galit at ibalik ang kanyang tiwala. Sa makatuwid, hindi siya nagligtas ng pagsisikap sa pagharap kay Wang Tungtong. Si Wang Tungtong, na hindi nakatiis sa kahihiyan, ay sinampal si Fang Hai. Natigilan si Fang Hai, at pagkatapos ay bumalik kaagad, asawa, ang lakas ng loob mong saktan ako. Matapos sampilan si Wang Tungtong, sinipan ni Fang Hai si Wang Tungtong ng ilang beses bago umalis. Anyway, nakipaglaro siya kay Wang Tungtong ng ilang sandali, kaya sinamantala niya ang pagkakataong ito para mawala siya. Pinanood ni Wang Tungtong si Fang Hai na umalis ng hindi lumilingon at umiyak. Ngayon lang, nawalan din siya ng kontrol sa sarili at sinampal si Fang Hai. Karaniwan, hindi siya mangangahas na saktan si Fang Hai. Kahit na si Fang Hai ay hindi kasing husay ni Huang Feng, hindi siya masama sa kanyang mga kapantay. Sa pag-iisip kay Huang Feng, mas nalungkot si Wang Tungtong. Hindi sa naliwanagan siya, ngunit pinagsisisihan niya ang pag-abandona kay Huang Feng noon. Kahit na gusto niyang makahanap ng isang mayamang tao, maaari niyang ipagpatuloy ang palihim na pakikipag-ugnayan kay Huang Feng hanggat hindi nalaman ng magkabilang panig. Tunay na mabuti sa kanya si Huang Feng, para sa ibang mayayaman, laruan lang siya. Siguro maperso ko ulit si Huang Feng. Sa simula, gusto niya ako ng sobra. Ngayon, dapat may nararamdaman pa siya para sa akin. Hindi ako naniniwala na matatanggihan niya ako kung ako ang magkukusa. Nang makitang tila pagod si Fang Hai sa kanya, kinailangan ni Wang Tungtong na maghanap ng bagong mayamang tao. Si Huang Feng sa opisina ng pagbebenta ay malinaw na isang mabuting kasosyo. Tutal magkasama naman silang dalawa. Naisip niya na naiintindihan din niya si Huang Feng. Si Huang Feng ay may nararamdaman din para sa kanya. Ang pinakamahalaga, ang kasalukuyang Huang Feng ay napakayaman. Habang iniisip ito ni Wang Tungtong, mas naramdaman niyang walang problema. Mabilis siyang tumayo, pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha at kumuha ng maliit na salamin para lagyan ng ayos ang kanyang makeup. Ayaw niyang makita ni Huang Feng ang kanyang nahihiya na hitsura ngayon. Kabanata 10:18. Makalipas ang mga 10 minuto, lumabas si Huang Feng at Suyamo sa opisina ng pagbebenta, at pinapunta sila ng manager ng sales office sa pintuan bago nag-atubili na nagpaalam. Para sa isang malaking customer tulad ni Huang Feng, hindi sila kailanman ng ahas na magpabeya. Nang nasa loob pa lang sila, natapos na ni Huang Feng ang mga formalidad at binayaran ang pera. Bagamat ang manager ay nagbenta ng maraming bahay, kabilang ang mga villa, hindi pa siya nakakita ng isang mamimili na kasing tapat ni Huang Feng. Ang bahay ay tulad ng pagbili ng mga pamilihan. Mabilis siyang nagdesisyon na para bang ang 100 milyon ay hindi pera kundi papel. Habang nananagoy sa kanyang puso na mayaman si Huang Feng, natural na hindi nang ahas ang manager na magkaroon ng kahit katiting na kapabayaan. Kung gusto ni Huang Feng na bumili ng bahay sa hinaharap, hindi ba niya muna siya iisipin? Kahit hindi bumili si Huang Feng, hindi ba't may mga kaibigan pa rin siya? Ang kanyang mga kaibigan ay halatang mayaman din. Pagdating ng oras, kung masasabi ni Huang Feng na sila ay natural na mga nanalo, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila.
Enthusiastic talaga itong manager na ito. Si Huang Feng, na sa wakas ay nagpabalik sa manager, ay bumulong kay Huang Feng. Para sa isang malaking customer na tulad mo, syempre, kailangan niyang maging masigasig. Kapag kami ay karaniwang nagnenegosyo, hindi kami nangangahas na magkaroon ng kahit kaunting pagpapabe kapag nakakaharap ng isang malaking customer, sabi ni Suyamo. Siya mismo ang nagsimula ng isang kumpanya, kaya natural na malalim ang pagkakaunawa niya dito. Huang Feng. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang isang figure mula sa sulok at hamarang sa harap ni na Huang Feng at Suyamo. Matapos makita ang taong ito, sumimangot si Huang Feng at sinabing, bakit hindi ka pa umaalis? Ang taong ito ay si Wang Tungtong. Naisip ni Huang Feng na umalis ang kabilang partido kasama si Fang Hai. Hindi niya inaasahan na nandito pa rin siya. Huang Feng, hindi mo ako kinakausap ng ganito dati. Matapos marinig ni Wang Tungtong ang mga salita ni Huang Feng, bahagyang namumula ang kanyang mga mata. Parang anumang oras ay may iyak na siya. She said with grievance, "You never said harsh words to me before. You were obedient to me. I know that I was wrong at that time, pero niloko din ako. That time, I was too young and stupid. I regret it now." Huang Feng, balik tayo sa dati, okay. Nakinig si Huang Feng sa mga salita ni Wang Tungtong at halos tumawa ng malakas. Akala ba niya bobo siya o masyado siyang makasarili? Masasabi niya talaga ang ganoong bagay. Sorry, may girlfriend ako. Sabi ni Huang Feng, at saka, if I remember correctly, you said that you never regarded me as a boyfriend. Kahit bumalik tayo sa past, classmate relationship lang. Kahit hindi na tayo bumalik sa past, classmates pa rin tayo. So, walang impact at all. Huang Feng, nasabi ko ang mga salitang iyon sa galit. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagiging bata at insensible. Patawarin mo sana ako. Sa puso ko, palagi kang paborito kong tao. Tinitigan ni Wang Tungtong si Huang Feng na may mapanuksong tingin. Habang nagsasalita siya, kumukurap-kurap pa siya. Tila gusto niyang ilabas ang kanyang alindog kay Huang Feng. Gayunpaman, naisip ni Wang Tungtong na siya ay napakakaakit-akit. Sa pananaw ni Huang Feng, tila may pakiramdam siyang gustong samuka. Si Huang Feng mismo ay hindi alam kung ano ang iniisip niya noong siya ay nasa kolehiyo. Bakit siya na in love sa isang tulad ni Wang Tungtong? Sa pagkakataong iyon ay talagang walang imik ang kanyang paningin. Dahil si Wang Tungtong ang nagkusa na makipaghiwalay, hindi na naisip ni Huang Feng na balikan siya sa nakaraan. Kung ito man ay noong nasa kanya ang storage box o kapag wala siya ng storage box noon, si Huang Feng ay may parehong ideya. Ang maikling panahon na kasama niya si Wang Tungtong ay hindi nag-iwan sa kanya ng anumang magagandang alaala. Miss Wang, what you think is your business? I only have feelings for you as a classmate, but after today's incident, I'm afraid that we don't have a classmate relationship. Prangka na sabi ni Huang Feng. Ang pagganap ni Wang Tungtong sa opisina ng pagbebenta ngayon ay talagang hindi nakapagpasaya sa kanya. May gagawin pa ako. Aalis muna ako. Huang Feng, huwag kang pumunta. Alam ko na mali ako. Basta patawarin mo ako, magagawa ko ang lahat. Malinaw na ayaw sumuko ni Wang Tungtong. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Huang Feng, alam ni Wang Tungtong na si Huang Feng ay bilyonaryo na ngayon. Paano niya madaling isuko ang isang bilyonaryo? Miss Wang, huwag mo na pong pakialaman ang boyfriend ko. Nilinaw na ng boyfriend ko na wala siyang kinalaman sa'yo. Bilang babae, kung may mukha ka pa, huwag mo nang pakialaman, sabi ni Suyamo. Kausap ko si Huang Feng. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Mapagpakumbaba na nagsalita si Wang Tungtong kay Huang Feng dahil gusto niyang mapalapit kay Huang Feng. Gayunpaman, wala siyang magandang saloobin kay Suyamo. Ang Suyamo na ito ay hindi lamang kasintahan ni Huang Feng ngayon, kundi pati na rin si Fang Hai. Sa makatuwid, walang magandang impresyon si Wang Tungtong kay Suyamo. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, ikaw ay vixen. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako iiwan ni Huang Feng? Kasalanan mo ang lahat. Itinuro ni Wang Tungtong si Suyamo at sinabing, malinaw, ayaw niyang aminin na siya ay walang kabuluhan at nagkusa na iwan si Huang Feng. Gusto niyang makahanap ng kaligayahan mula sa iba. Tama na, Wang Tungtong, binabalaan kita ng isa pang beses. If you dare to talk to Yamo like this again,
don't blame me for being rude. Nagdilim ang mukha ni Huang Feng habang sinasabi niya kay Wang Tungtong. Dati, kaya pa niyang tiisin si Wang Tungtong na mang-uusig sa kanya. Gayunpaman, ngayong kausap niya si Suyamo ng ganito, hindi ito kayang tiisin ni Huang Feng. Malaki ang sakripisyo ni Suyamo para sa kanya. Hindi gusto ni Huang Feng na dumanas pa siya ng mga hinaing. May gustong sabihin pa si Wang Tungtong, ngunit nang makita niya ang nakamamatay na ekspresyon ni Huang Feng, hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, naramdaman na lang niya na si Huang Feng ay hindi pamilyar. Sa kanyang impresyon, hindi kailanman kakausapin siya ni Huang Feng na may ganoong saloobin. Bukod dito, kahit sa harap ng ibang mga estudyante, palaging binibigyan ni Huang Feng ang mga tao ng isang napaka-ordinaryo at kahit mahinang pakiramdam. Gayunpaman, nang si Huang Feng ay galit ngayon, si Wang Tungtong ay parang hindi pamilyar. Nang kaharap si Huang Feng, talagang nakaramdam siya ng takot. Parang lumabas si Huang Feng sa bundok ng mga bangkay at dagat ng mga buto. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga mata upang patayin siya, maaari niya itong patayin. Bukod dito, mula kay Huang Feng, nakaramdam din siya ng malakas na aura. Ang ganitong uri ng aura, kahit na mula kay Fang Hai, hindi pa niya naramdaman noon. Nalaman ni Wang Tungtong na kapag galit si Huang Feng, hindi man lang siya nang ahas na magsalita. Nang makitang natigilan si Wang Tungtong, hindi siya pinansin ni Huang Feng at hinayla si Suyamo papasok sa kotse. Pagkatapos noon, hindi man lang niya nilingon si Wang Tungtong at diretsyong umalis. Kabanata 10:19. Nang makitang unti-unting umalis ang sasakyan ni Huang Feng, ang pakiramdam ng pang-aapi na bumabalot sa kanyang puso ay tuluyang nawala. Huminga ng malalim si Wang Tungtong, at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng pag-alis ni Huang Feng na may masalimuot na ekspresyon. Nalaman na lang niya na ang kotseng tinitingnan ni Huang Feng ay talagang isang super sports car. Bukod dito, ang sports car na ito ay hindi karaniwan sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Kahit na karaniwan niyang sinasadyang malaman ang tungkol sa ilang mamahaling sasakyan para malaman niya kung alin ang mayaman at alin ang may potensyal, hindi pa siya nakakita ng mamahaling sasakyan tulad ng kay Huang Feng. Sa oras na ito, masigurado si Wang Tungtong na talagang mayaman si Huang Feng, at napakayaman niya. Hindi lang kaya niyang bumili ng villa, kundi maging ang sasakyan na kanyang minamaneho ay ang uri ng super sports car na hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao sa kanilang buhay. At habang mas naging ganito, mas nagsisisi si Wang Tungtong, at mas ayaw niya. Alam mo, kung hindi siya nagkusa na iwan si Huang Feng, kung gayon ang lahat ng ito ngayon ay pag-aari niya, sa halip na si Suyamo na nakaupo ngayon sa kotse ni Huang Feng. Nang maisip niya na dahil sa kanya kaya nawala ang buhay ng matataas na uri, pinagsisihan ito ni Wang Tungtong kaya gusto na niyang mamatay. Gayunpaman, hindi susuko si Wang Tungtong. Para mabuhay ng ganoong uri ng marangyang buhay, hindi niya ito madaling isuko. Kahit na ayaw siyang makita ni Huang Feng ngayon, kahit na ngayon ay may kasintahan na si Huang Feng na mas mahusay kaysa sa kanya, hindi ito pinagsisihan ni Wang Tungtong. Para maibalik si Huang Feng, gagawin niya ang lahat. Huang Feng, teka lang, hindi ka makakatakas sa palad ko. Tumitig si Wang Tungtong sa direksyon kung saan hindi na makita ang anino ng sasakyan ni Huang Feng. Bulong niya sa sarili, at puno ng bangis ang mukha. Yung Wang Tungtong na iyon ay kaklase ko sa kolehiyo. Noong college kami, hindi ko alam kung ano ang mali sa akin. Love ako sa kanya, gusto niyang ipakita ang kanyang alindog para masaya, at talagang pumayag siya. Gayunpaman, hindi niya ako tinuring na nobyo sa kanyang puso. Ito ang sinabi niya sa akin pagkatapos niyang makilala ang isang napakayamang pangalawang henerasyon. Pagkatapos noon, nagsimula kami sa gulo at mabilis na natapos. Sa kotse, nagkusa si Huang Feng na kausapin si Suyamo. Tungkol kay Wang Tungtong, kung hindi niya ito nakilala ngayon, halos makalimutan na ito ni Huang Feng. Kung tutuusin, napakapayat na niya sa mga alaala nito, at wala na talagang dapat alalahanin sa pagitan niya at niya. Hindi ko akalain na ang ating minamahal na si Huang Feng ay magkakaroon ng pagkakataon na siya ay minamaliit ng iba. Nakangiting sabi ni Suyamo. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Huang Feng. Tutal, tanggap na niya na may iba siyang babae. Kung talagang may something sa pagitan nila ni Wang Tungtong, hindi ito itatago ni Huang Feng. Bukod dito, ayon sa performance ni Huang Feng ngayon,
makikita na wala talaga siyang kinalaman kay Wang Tongtong. Kung titingnan ang performance ni Wang Tongtong ngayon, sigurado si Suyamo na hindi magugustuhan ni Huang Feng ang gayong babae ngayon. Kung bakit siya nagustuhan nung college, siguro kagaya talaga ng sinabi niya. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya. Noong college ako, hindi pa ako sikat ngayon. Nakangiting sabi ni Huang Feng, noong oras na iyon, kami ni Liang Zi ay nakatayo lang sa field at panuurin ang ibang mga mag-asawa na nagpapakita ng kanilang pagmamahalan. Nag-iipon ka ba ng swerte sa mga babae hanggang ngayon? Sinabi ni Suyamo, ngayon, marami kang babae sa paligid mo. Hehe, pagdating sa paksang ito, hindi alam ni Huang Feng kung paano sasagutin. Sa kabutihang palad, hindi pinag-isipan ni Suyamo ang paksang ito, ngunit sinabing, ngayong nabili na ang bahay, at kumpleto na rin ang mga kasangkapan sa loob. Kailan ka lilipat? Siyempre, the sooner the better. Gusto ko pa ring makasama ka sa lalong madaling panahon, sabi ni Huang Feng. Natatakot ako na hindi lang ako ang gusto mong makasama, sabi ni Suyamo. Paano na? Siyempre, pinakagusto kong makasama ka. Sabi ni Huang Feng na may pagdila sa mukha. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, okay, wala akong sinabi tungkol sa iyo. Gayunpaman, ang ganda talaga ng villa na iyon. Gusto ko ring tumira dito sa lalong madaling panahon. Then let's move today. Sa gabi, sabay tayo mag-celebrate sa villa. How about it? Sabi ni Huang Feng. Magluluto ka ng personal. Speaking of which, matagal na akong hindi nakakatikim ng luto mo, na-miss ko ta. Sabi ni Suyamo, na-miss pa rin niya ang luto ni Huang Feng. Siyempre, gusto niyang magluto para kay Huang Feng mismo. Gayunpaman, kumpara kay Huang Feng, ang kanyang pagluluto ay talagang mas masahol pa. Kaya naman, nahihiya siyang magpakatanga. Tahimik lang siyang nagsasanay. Kapag siya ay tapos na, siya ay magluluto para kay Huang Feng. Nangangako ako na hahayaan kang kumain ng buong puso ngayong gabi, sabi ni Huang Feng. Bueno, maaari mo muna akong ipadala sa kumpanya. Pagkatapos ng trabaho, kami ni Meng Zhao ay lilipat ng magkasama. Maaari mo kaming sunduin. Oo, at Mazo, kailangan mong ipaalam sa kanya mamaya. Bumalik ka ng maaga ngayon at lumipat ng magkasama, sabi ni Suyamo. Okay, pagkatapos noon, ipinadala ni Huang Feng si Suyamo hanggang sa kanyang kumpanya, at pagkatapos ay nagmaneho sa Spacetime Entertainment na kanyang sariling kumpanya ng entertainment. Dumating na si Li Bindian sa hapon. Dahil sa nakaraang iskandalo, at dahil marami talaga siyang gagawin ngayon, hindi pumunta si Huang Feng sa airport para sunduin si Li Bindian. Sa halip, hiniling niya kay Zheng Shuai na kunin siya ng maaga. Kung tutuusin, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng maraming pagkakataon upang magtulungan sa hinaharap. Gayunpaman, alam din ni Huang Feng na nang pumirma si Li Bindian ng kontrata sa Spacetime Entertainment, kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang boss sa likod ng Spacetime Entertainment, tiyak nakakalat ang iskandalo sa pagitan nila ni Li Bindian. Hello, boss. Sa pagkakataong ito, nang dumating si Huang Feng sa kumpanya, sinalubong siya ng ginang sa front desk mula sa malayo. Matapos ang naunang insidente, hindi nang ahas ang ginang sa front desk na pigilan ang kanyang amo na pumasok sa kumpanya. Ngumiti si Huang Feng sa kanya at sinabing, nandito ba si Miss Li Bindian? Oo, sinasamahan siya ni President Zheng sa loob, sagot ng receptionist. Nang magsalita siya tungkol kay Li Bindian, kumikinang pa rin ang kanyang mga mata. Siya ay isang tagahanga ni Li Bindian mismo. Alam din niya na tinapos ni Li Bindian at ng kanyang kumpanya ang kontrata kanina. Ngayon, maraming kumpanya ng entertainment ang gustong pumirma sa kanya. Sa oras na ito, dumating si Li Bindian sa kanilang kumpanya, na hindi maiwasang hayaan ang imahinasyon ng mga tao na tumakbo ng ligaw. Bagamat naramdaman ng receptionist na hindi mataas ang posibilidad na pumirma si Li Bindian sa kanilang kumpanya, kung tutuusin, sila ay isang bagong kumpanya. Isang maliit na kumpanya na katatapos lang na itatag. Si Li Bindian ay hindi maaaring maging interesado dito. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa pantasya ng receptionist. Naisip niya na kung pumirma si Li Bindian sa kumpanya, magiging maganda ito. Kung ganoon, magtatrabaho siya sa parehong kumpanya kasama ang kanyang idolo at madalas niyang makita ang kanyang idolo. Iyon ay napakaganda. Kabanata 10:20.
Tumango si Huang Feng pagkatapos ay pumasok. Marami ng empleyado sa kumpanya sa oras na ito. Maraming tao ang nagbubulungan tungkol sa isang bagay. Paminsan-minsan ay naririnig ni Huang Feng ang tatlong salitang, Li Bingyan. Malinaw, ang pagdating ni Li Bingyan sa Spacetime Entertainment, sa oras na ito ay ginawang daydream ang lahat. Hindi pinigilan ni Huang Feng ang mga taong iyon na magsalita. Sa halip, dumiretso siya sa opisina ni Zheng Shuai. Doon, nakita niya si Li Bingyan. Huang Feng, nandito ka ba? Matagal ka nang hinihintay ni Miss Bingyan. Nang makitang pumasok si Huang Feng, mabilis na humakbang si Zheng Shuai at sinabi. Dati, nang sabihin ni Huang Feng na maaari niyang pirmahan si Li Bingyan, medyo nag-aalinlangan pa rin si Zheng Shuai. Hanggang kaninang umaga, nang hilingin sa kanya ni Huang Feng na pumunta sa airport para makita si Li Bingyan, hindi niya ito lubos na pinaniwalaan sa kanyang puso. Hanggang sa sumakay si Li Bingyan sa kanyang sasakyan ay naramdaman niyang maaaring totoo ang sinabi ni Huang Feng. Si Li Bingyan ay talagang pipirma sa kumpanya. Sa makatuwid, mula sa sandaling natanggap niya si Li Bingyan hanggang ngayon, ang puso ni Zheng Shuai ay labis na nasa sabik. Ang kumpanya ay naitatag lamang, at talagang nilagdaan nila ang isang malaking pagbaril. Talagang malaking tulong ito sa pag-unlad ng kumpanya. Siyempre, naiintindihan din ni Zheng Shuai na si Li Bingyan ay maaaring pumunta sa kanilang mahirap na bagong kumpanya dahil sa mukha ni Huang Feng. Sa kanyang puso, naramdaman din niya na ang kanyang desisyon na sundin si Huang Feng ay isang napakatalino na desisyon. Mula noong huling beses na pinaalalahanan siya ni Huang Feng na manood ng higit pang entertainment news, bumalik si Zheng Shuai at sadyang hinanap ito. Noon lang niya naunawaan na ang relasyon ni Huang Feng at Li Bingyan ay maaaring hindi ganoon ka-simple. Bagamat ang mga chismis na iyon na kumalat ay tinanggihan ni Huang Feng at Li Bingyan, nadama ni Zheng Shuai na ang relasyon ni Huang Feng at Li Bingyan ay tiyak na hindi karaniwan. Sorry, marami talagang bagay ngayon. Matagal ka na bang naghihintay? Lumapit si Huang Feng sa tabi ni Li Bingyan at nagtanong. Mag-usap muna kayo, may gagawin ako sa labas. Napaka-mataktikang sabi ni Zheng Shuai. Nang umalis siya, kumandat siya kay Huang Feng. Ang murang ekspresyon na iyon ay hindi lamang nakita ni Huang Feng, kundi pati na rin ni Li Bingyan. Malinaw, dapat na malaman ni Zheng Shuai ang tungkol sa iskandalo sa pagitan nila ni Huang Feng. Hindi ako naghintay ng matagal. Pagkadating ko, dinala ako ni President Zheng para bisitahin ang kumpanya. Sabi ni Li Bingyan na may bahagyang pamumula. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos mong makita ito? Nagsisisi ka ba na niloko mo ako? Nakangiting sabi ni Huang Feng. Paano kaya ito? Sinabi ni Li Bingyan, napakagaan ng pakiramdam ko rito. Lahat ay masigasig din. Hindi ako makapaghintay na magsimulang magtrabaho ng maaga. Huwag kang mag-alala, isa akong masamang kapitalista. Hindi kita hahayaang maging idol. Umaasa pa rin ako na kikita ka para sa akin. Nakangiting sabi ni Huang Feng, tingnan mo, ano sa palagay mo ang kantang ito? Isipin mo itong regalo ko sa iyo. Kanta. Kinuha ni Li Bingyan ang isang piraso ng A4 na papel mula kay Huang Feng na may mga pagdududa. May mga music score at lyrics dito. Si Li Bingyan ay tiyak na hindi estranghero sa mga kanta. Matapos tingnan ang mga marka ng musika at lyrics na ito, hindi niya namamalayan na kumanta. Hindi nagtagal, ang kanyang buong pagkatao ay naakit sa kanta at nakalimutan pa ang pagkakaroon ni Huang Feng. Nakita ni Huang Feng ang hitsura ni Li Bingyan at ngumiti. Labis din siyang nasiyahan sa reaksyon ni Li Bingyan. Tila ang kanta ay hindi lamang napakahusay sa ibang panahon at espasyo, ngunit dapat din itong maging isang klasikong kanta sa Earth. Kung hindi magkakaroon ng ganoong reaksyon si Li Bingyan. Ibinigay ni Huang Feng kay Li Bingyan ang kanta. Ito ang pangunahing kanta sa record na nakuha niya mula sa ibang oras at espasyo, Heartbeat. Ang kantang ito, ayon sa panimula sa storage box, ay napakahusay sa ibang oras at espasyo. Gayunpaman, nag-aalala rin si Huang Feng na hindi siya ma-acclimatize, kaya ngayon, ipinakita niya muna ito kay Li Bingyan. Bagamat si Li Bingyan ay hindi marunong magsulat ng mga liriko at gumawa ng musika, kung tutuusin, marami na siyang kanta. Talagang may kakayahan siyang husgahan kung maganda o masama ang isang kanta. Si Huang Feng mismo ay walang alam tungkol sa musika. Gayunpaman, noong siya ay nasa unibersidad,
sa madaling sabi ay natutunan niya kung paano gumawa ng kanta. Sa makatuwid, posible pa rin para sa kanya na kopyahin ang kanta sa record. Ngayon, nang makita ang hitsura ni Lee Bingyun, nahulaan ni Huang Feng na ang kantang Heartbeat ay hindi magiging masama kahit sa Earth. Pagkaraan ng mahabang panahon, at tubiling ibinaba ni Lee Bingyun ang tila ordinaryong A4 na papel sa kanyang kamay at tumingin kay Huang Feng at sinabing, saan nanggaling ang kantang ito? Bakit hindi ko ito narinig kanina? Isa pa, sinabi mo lang na regalo ito para sa akin. Anong nangyayari? Panipi, sabihin mo muna, kumusta ang kalidad ng kantang ito? Gusto mo ba? Hindi sinagot ni Huang Feng ang tanong ni Lee Bingyun, ngunit sa halip ay tinanong siya. Kalidad, napakahusay. Ito ay talagang isang klasikong kanta na maaaring kantahin ng malawakan. Kaya naman, curious ako. Bakit hindi pa ako nakarinig ng ganoon kagandang kanta? Gusto ko mismo ang kantang ito, sabi ni Lee Bingyun. Si Lee Bingyun ay nagsasabi ng totoo. Talagang nagustuhan niya ang kantang ito. Sa pamamagitan ng lyrics, naiintindihan niya kung ano ang ipinahayag ng kantang ito. Ito ay kwento ng isang batang babae na lihim na nagmamahal sa isang lalaki, ngunit hindi siya nang ahas na magtapat. Nang makita ang kwentong ito, naisip ni Lee Bingyun ang kanyang sarili. Hindi ba ako katulad ng ekspresyon sa kantang ito? May gusto ako, pero wala akong lakas ng loob na magtapat. Kaya naman, naramdaman ni Lee Bingyun na makakatunog siya sa kantang ito, at natural na gusto niya ang kantang ito. Buti naman na gustuhan mo, sinabi ni Huang Feng, ito ang kantang isinulat ko para sa iyo. Tinanong mo lang kung bakit hindi mo ito narinig noon. Iyon ay dahil hindi pa kinakanta ang kantang ito. Ikaw ang magiging orihinal na mang-aawit ng kantang ito. Orihinal na mang-aawit. Nagulat na sabi ni Lee Bingyun, ito ang isinulat mo. Maaari kang magsulat ng mga kanta. Nang makita ang mga mata ni Lee Bingyun na puno ng pagtataka at paghanga, kahit na makapal ang mukha ni Huang Feng, medyo napahiya pa rin siya. Ilang beses siyang umubo at sinabing, huwag na tayong makisali sa mga maliliit na isyu na ito. Anyway, kailangan mo lang malaman na ang kantang ito ay hindi pa kinakanta dati, at least on Earth. Tama na, kaka-rating mo lang sa kumpanya namin, at dapat maganda ang sagot sa unang trabaho mo. So, I thought that you can try using this song. What do you think? Very good. I think after this song is released, it will be very popular. It is better than the songs I sang before. Hindi lubos na naiintindihan ni Lee Bingyun ang kahulugan ng mga salita ni Huang Feng. Ano ang hindi bababa sa lupa ay hindi pa naaawit noon. Hindi kaya may kumanta nito noon sa ibang planeta. Gayunpaman, hindi ito makakaapekto sa kanyang optimismo para sa kantang ito. Talagang magandang kanta ito.